Mental health is a universal right. Ito ang tema ng Philippine Mental Health Association kaugnay ng World Mental Health Day. Mahalagang malaman ang mga karapatan natin kaugnay nito, pati na ang kahalagahan ng pag-aalaga sa ating mental health. Kasama natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Mental Health Association National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Doktora. Good afternoon, magandang hapon, Miss Ruth. Bukas po itong World Mental Health Day, pero dito sa bansa parang mayroon na atang mga aktibidad gayon. Pero ano po ba ang kahalagahan ng paggunita ng ganitong event? Siyempre, lagi nating pinapahalagahan ang ating physical health, pero madalas nakakaligtaan natin na yung mental health natin ay equally important. So yung mga ganitong pagkakataon, ito yung mga panahon na nabibigyan natin ng atensyon yung ating mental health o yung lusog-isip natin. Yung binanggit niyo po, ma'am, yung World Mental Health Day, pero dito po sa Pilipinas, I think may mga activities na nag-start today. Yes. Actually, Ruth, nandito kami ngayon sa Cagayan de Oro, Ang PMHA ay may chapter dito at isa sa malaking problema sa lusog-isip dito yung tumataas na kaso ng suicide. Kaya meron tayong forum dito on Out of the Darkness, promotion, prevention, intervention, and postvention for suicide. So hanggang bukas yung ating seminar workshop dito sa Cagayan de Oro. At but aside from that, meron din tayong activity, yung tinatawag natin na Light Up Blue for Mental Health Campaign. Ito yung inumpisahan natin nung pandemya, na talagang lahat ng tao halos nagkakaroon ng problema sa lusog-isip nila, yung anxiety napakataas. So we deemed it necessary to give people symbolism of hope, and that was yun nga yung ating pagpapailaw ng asul, Kasi ang asul, alam natin, nagsisimbolo ng hope, kapayapaan, at yun yung gusto nating maiparating sa mga tao. Merong hope, may pag-asa pa rin tayo amidst all of this crisis. Okay. Doc, balikan ko yung sinabi nyo, na parang marami kayong seminars and other campaign dahil nga tumaas itong mental health issues ng mga tao ngayong pandemic. Can you tell us more about this? Ano po ba yung sitwasyon? Kasi alam ko talagang yun, binanggit nyo yung depression, yung anxiety. Ano nga po ba ang nangyari? I'm sorry? Ano po yung sitwasyon? Ano pong nangyari or ano po yung naging epekto ng pandemic sa ating mental health? Oo. Of course, nung pandemic kasi una sa lahat, na lock-in tayo at lalo na sa mga kabataan, hindi usual yung nasa loob lang sila ng bahay. So tumaas din talaga, yung anxiety at hindi lang yung mga kabataan, yung ating ding mga workers, maraming nawalan ng trabaho. So really, the pandemic upended our lives, maraming naapektuhan. So kasama niyan, syempre, yung epekto nito sa lusog-isip ng ating mga kababayan. So during the pandemic, nakita natin yung pagtaas ng kaso ng mga nangangailangan ng counseling. Just to give you an idea, in 2019, we just had about 120 cases of counseling, sa buong taon na yon. Pero nung nagkaroon ng pandemya from March up to September, we had about 700 to 900 cases of counseling sessions. Hindi pa yan kasama yung mga nagkukonsulta para sa psychiatric na conditions. So talagang tumaas siya at nakikita natin na patuloy pa rin yung ating pag-address ng mental health issues even after the pandemic. Yung ngayon po ba na, kasi parang kumbaga lumabas na tayo lahat sa lockdown, yung parang nagkaroon tayo ng halimbawa work from home or even yung mga blended learning. Pero lumabas na ulit lahat may parang naging epekto rin ba yan na parang baka mamaya yung sinasabi niyo yung anxiety, ganyan naman, kabaliktaran naman, yung paglabas mo ulit or yung pag-open up ulit ng mundo?
Oo, Ruth, kasi ang transition, any transition for that matter is stressful, no? Nag-a-adjust ang lahat, nag-a-adjust yung mga kabataan, nag-a-adjust yung mga workers, yung nakasanayan na nila before, ngayon parang kailangan nilang i-unlearn ulit, hindi ba? At merong mga usapin pa kung babalik ba talaga ng full sa pagpasok sa trabaho o work from home o hybrid. So itong mga ganitong issues, nagko-cause din ng stress ito sa ating mga kababayan, no? Pero sige, Doc, mamaya pag-usapan natin ano ba yung pwede natin gawin, no, para mas pangalagaan itong ating mental health. Kasama pa rin natin si Dr. Carolina Uno Raico ng Philippine Mental Health Association sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Mental Health Association National Executive Director, Dr. Carolina Uno Raico. Pinag-uusapan natin itong Mental Health Day, World Mental Health Day bukas. No? Doc, yung binanggit natin kanina na dahil sa pandemic, maraming ang nagkakaroon ng mga ibang klase ng mental health issues. Ano po ang dapat gawin, halimbawa up to which point na medyo seryoso na yung problema ng isa nating kaanak or isa nating kaibigan? Actually, dalawang levels, no, yung pwede nating pag-usapan dito. Una, sa personal level natin ng mental health, very important, no, sa atin yung self-awareness. Alam natin kung kailan tayo o ano yung nakaka-stress sa atin. Alam natin kung ano yung nakakagalit sa atin o nakaka-trigger ng iba't ibang emosyon. So napaka-importante yon kasi doon ma-i-interview natin paano gagawin. And then, yung support system, very important. Totoo yung sinabi mo, no? Yung ating mga kapamilya dapat nakakapagbigay, no, ng tulong sa atin, nakikinig, at tayo rin dapat natututo rin tayong makinig, no, sa ating mga kapamilya. Kasi minsan kung sino yung kasama natin sa bahay, yun yung parang natitake for granted natin, no? Tanungin natin sila, kumusta ba, no? So mga simpleng bagay na ganito. And also, at the personal level, we have to develop in us the attitude of gratitude. Kasi sa totoo, marami tayong mga bagay na gustong gawin, no? O gustong meron tayo. Pero marami rin naman tayong mga bagay na kung bubuksan natin yung ating paningin, meron tayo noon at yun yung dapat natin din ipagpasalamat, no? Positive reframing din ng ating experiences. And ito, tingin ko, napaka-importante sa panahon ngayon, yung tinatawag natin na digital detoxification. Kasi napaka-toxic ng social media, no? Marami siyang tulong na nagagawa sa atin, pero marami rin siyang mga negatibo na epekto sa atin, lalo na sa ating mga kabataan, lalo na yung tinatawag natin na social media envy, no? Nakukumpara ng mga natin, yung kahit hindi kabataan, kahit tayo nakukumpara natin yung sarili natin sa mga pinupost ng mga kaibigan o kakilala natin. So digital detox, may mga araw na or oras siguro na magpapatay tayo ng social media natin. And of course, kapag kailangan na natin, nararamdaman natin at talagang parang hindi natin kakayanin, yung help-seeking behavior natin dapat mag-improve. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. So, alam natin dapat parang medyo sobra na yung nervyos ko o sobra na yung lungkot ko, baka kailangan ko na ng professional help. So, yun, no? At sa level naman ng systems natin, napaka-importante, gusto kong banggitin dito yung meron na tayong mental health law, no? Napasa na yan ng 2018. Pero we will need that to be complemented with local ordinances kasi kailangan nating i-contextualize, no, yung mental health needs, no, ng ating mga kababayan doon sa iba-ibang regions, sa iba-ibang areas o sa iba-ibang probinsya. So yan din yung pinupush natin, no, for this mental health day and mental health month, in fact. So sana, no, yung ibang mga provinces na tutulungan natin at cities na mag-create ng ordinances. Doc, sana every else, no, will follow suit. Thank you. may certain activities ba na pwedeng gawin para makatulong sa ating mental health? Halimbawa, yung mga sinasabing meditation, yoga, or even certain food or supplements that can help? Actually, simpleng activities like deep breathing, exercises, nakakatulong yan, no? Nagagawa natin yan, hindi lang tayo conscious, yung tinatawag natin na buntong hininga. Kaya lang dapat mas mindful tayo sa paggawa nun, no? Yung pag medyo stressed ka na, yung slow, deep breathing, nakakatulong yan. Yung sinabi mo, mindfulness, doing things slowly,
And yung kung kumakain ka lang. Kasi ngayon medyo multitasking tayo lagi, di ba? Parang dahil gusto natin marami tayong matapos. Pero sa totoo, mas na-stress tayo because wala tayong natatapos ng maayos. So parang ganon, we need to be mindful of the things that we're doing. Yung supplements, lagi namang sinasabi, there's no proven therapeutic claims, ganyan. Kung nakakatulong sa'yo yung isang medicine na iniinom mo or supplement na iniinom mo, then go for it. But syempre, you have to seek consult also para alam natin na talagang sapat or tama para sa'yo. Okay. Huli na lang, Doc, yung contact number po ng inyong group at yung iba pang anyayahan nyo sila doon sa activities for World Mental Health Day. Yes, ang number ng PMHA, they can contact us at 0917-565-2036 and 565-2037. Actually, mas madali kaming makontakt sa aming Facebook. Ba't iba yung phone number? PMHA official. Ayan. And then our website also, www.pmha.org.ph. And they can follow our social media. Yung PMHA official namin, nandun lahat ng activities at ng details for this week's activity. Maraming pong salamat kay Dr. Carolina Uno Raico ng Philippine Mental Health Association.